Nagkainitan naman ang mga kongresista sa unang pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Dito napiga ang isang dating district engineer sa kanyang pagkukulang sa mga pumalpak na proyekto sa Bulacan. Si Mela Lesmora sa detalye. Kontento si House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon sa naging takbo ng una nilang pagdinig sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Matapos ang 8 oras nilang talakayan, may mga inisyal na panukalang batas na silang naiisip na buuin. Well, una sa lahat, yung pong blacklisting, kailangan talaga may perpetual blacklist. No? Kasi like what they're saying, 1 year, 2 years lang ho yung blacklist eh. Pangalawa, yung pong intervention talaga ng private sector inspectors over the entire course of project implementation. Sa pagdinig, umamin si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siya ang pumirma sa kontrata ng mga natuklasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na questionableng flood control projects sa Bulacan. Inamin din niyang hindi niya personal na na-inspeksyon ang mga proyekto bago bayaran at pirmahan ang completion certificates. So paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po eh. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. Dahil dito, batid din ni Alcantara na maaari siyang makasuhan. Lalo pat lumabas din sa pagdinig na siya rin pala mismo ang nag-propose ng mga proyekto. Kaya ito napasama noon sa National Expenditure Program. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Personal ding humarap sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bagamat kinailangan din niyang umalis. Gayunman, may paglilinaw siya. Sir, do you still maintain na hindi po kayo involved sa any corruption kahit po nag-resign po tayo? Hindi po. I can shout. Hindi po ako involved. Hindi naman nakadalo sa pagdinig ang 5 sa 16 na contractors na ipinatawag ng joint panel. Kaya ngayon ipinasasabpi na sila. Bago naman ito, ilang beses ding nagkainitan ang mismong mga mambabatas. Dahil yan sa conflict of interest, bagay na nasolusyonan din naman. A written disclosure undertaking that there's no conflict of interest of any member relating to any subject of this inquiry will be submitted to your respective committees within 5 working days. Is Congressman Jokno satisfied with this requirement, please? Very much so, Mr. Chair. Thank you. Nang magmosyon naman si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na maimbitahan din sana sa pagdinig ang mga dating budget chairs ng Kongreso na sina dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe at dating House Appropriations Committee Chair Saldico. Dito na nagkainitan sina House Deputy Speaker Janet Garin at Navotas City Representative Toby Chanco. Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects. Sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah, just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. Para mapahupa ang tensyon, saglit na ipinagpaliban ang pagdinig. Pagbalik nito, dinifer na rin ni Congressman Erice ang nauna niyang motion. Giit ng mga kongresista, hindi sila titigil hanggat hindi napapanaig ang katotohanan at hustisya. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.